Magandang araw sa inyo mga banateros. Eto na nga at matindi ho ang nangyari kaganina. Naku po, nagkaroon po ang press con itong mga dating mga tauhan at dating mga sundalo. At alam mo, ang tindi ng press con na yan ha. Diyan talaga sinabi, direkta si Marcos ang may kagagawa nitong lahat ng to. Oy. Gago! Ako, pag ito pinalusot pa natin, ako po, mga kababayan, pag ito pinalusot pa natin, talagang malaki na kasalanan natin sa bayan natin. Alam mo, meron nga tayong tinatawag na yung sin of omission. Alam niyo yun? Sin of omission, tinuturo na sa inyo ng mga paring mga bakla yun eh. Nung bata kayo, hindi naman lahat ng pare bakla. Pero tinuturo na ho sa atin yun, di ba? Na sin of omission, meron yung sin na ginawa mo kasi, kaya ka nagkasala. Halimbawa, ikaw ay pumatay, o gumahasa, o nagnakaw. Yan ay kasalanan, di ba? Kasi ginawa mo. Pero meron tayong tinatawag na sin of omission. Ano yun? Yung, alam mo nang may mali, nakikita mo na sa harapan mo, yung mali, at alam mo ano yung tamang gawin, ngunit datapat subalit, hindi mo ginawa. Bakit? Maraming rason. Takot ka, di kaya naman meron kang pinoprotektahan. Maraming dahilan yun. At alam mo, kaya bilib ako sa mga sundalo na ito dahil hindi ho sila umurong. Alam nila yung yung kaakibat na mangyayari sa kanila. Panggigipit. Halimbawa ko na nga lang po ngayon naku, ang tindi yung pangyayari. Si Sir Jack, kilala nyo si Sir Jack? Yung isang manateros. Bay, si Sir Jack po nung nasa ho siya, nasa NBI, wala na hong problema. At ang balita nga namin, ayoko maniwala ayoko maniwala. Ang balita nga namin, talagang inutusan daw di umano, allegedly, yung dating NBI na kasuhan si Sir Jack. Pero hindi daw sinunod. Kasi nga, naintindihan naman niya yung unang-una yung freedom of speech. At ang sabi naman ni Sir Jack doon, palagay ko o paningin ko, merong sakit sa kaliwang betlog si Marcos. Yun ang sinabi niya. At yung pag-post nung ay sinasabi naman niya, hindi naman totoo. Ibig sabihin kasi dapat maunawaan natin na ang libel, it should have a malicious intent. Meron ka talagang actual malice. Yun yung ginamit sa batas. So alam naman nila na hindi talaga actual malice yun. Kasi nga alam naman natin komedyante si Sir Jack, at alam natin na yung ating banateros na yan hindi naman po yan nagbibigay ng facts agad-agad, 'di ba? Kasi yung actual malice pag sinabi mong actual malice, alam mo na mali pero pinupush mo pa rin. Sinasabi mo pa rin. Siya linaw na nga yung sinabi niya, palagay niya, tingin niya, wala ho siyang sinabing actual fact o mismong fact. So dapat wala talaga. At naintindihan naman ho sa tingin ko nung dating NBI. Kaya lang ho, nung narinig ko yung balitang tatanggalin yung NBI director para lang doon na kasuhan si Sir Jack, hindi ko naniwala. Hindi, sabi ko, ganyan ba katindi? Ganyan ba ka-unprofessional ang NBI? Sabi ko, ang mga NBI, professional yung mga yan Hindi, alam mo, eto walang biro. Ang NBI po ay napaka-professional. Walang biro. Hanga ako sa mga yan. Dati tayo napalapit din sa isa sa mga director dyan. At alam mo, napaka-professional nito mga to. Hindi namumulitika. Binabati ko yung mga taga-NBI cyber libel. Napaka-professional nito mga ito. Kaya nga sinasaladuhan ko ito mantakin mo. Yung chismis na nakarating sa akin, nangyari ngayong araw na ito. Ano yung nangyari na yun? Abay, kinasuhan si Sir Jack. Tinuluyan nung NBI na bago. Alam naman po natin na itong NBI na bago ay, ito papakita ko sa inyo, ay walang iba kung hindi yung bumaligtad na. Ito po yung tandaan nito ang karakter po nitong NBI na ito, dati po itong politiko, dati po itong PDP na bumaligtad po.
Okay? Ngayon, siya ang nilagay. Actually, medyo questionable nga yun. Kasi, alam mo, si NBI, napaka-professional niyan. Ayaw na ayaw nila na yung kanilang mga nababypass yung mga nandun talaga. Kasi ganun yan eh. Professional yan. Dapat kung sino yung mga tagaloob, yun ang ilagay doon sa kanilang pinakapinuno, yung NBI director. Pero ang nilagay, tagalabas. Hindi ko naman sinasabing masamang tao itong NBI director. Hindi ko sinasabing wala akong alam ito. Alam ko, abogado ito, talaga namang magaling ito. Kaya lang, hindi mo maaalis sa isipan ng tao na siya po ay politiko. Hindi natin maaalis yan. Politician po ito. Kaya nga, ngayon, nung kinasuhan, sabi ko, na-confirm ata. Na-confirm yung balita sa akin na hindi kasi sumunod yung dating direktor at kaya pinalitan at ngayon, yung susunod ang kakaso. Tandaan ninyo, parang ganyan din po ang nangyari kay Torre. 'Di ba? Although si Torre, taga-PNP talaga siya, kasi bawal naman din mag-appoint ng PNP chief na tagalabas. Wala ho sa batas yun. So, talagang PNP naman siya. Pero, ang balita nga natin, naghanap daw dati ang administrasyon ni Marcos na kayang magpakulong kay Pangulong Duterte. Yun ang susunod ng PNP chief. At maraming nilagpasan si Torre, kaya ginawa siyang PNP chief. Pero, nilaglag din siya. Kaya nga, ang sinasabi lang natin dito sa bagong NBI director na alam ko naman, meron itong kaayusan sa kanyang prinsipyo. Sana lang. Although iba, nagdududa. Gago! Pero sa akin, alam ko naman kasi sa bawat tao merong kabutihang nasa kaloob-looban nila eh. Maaring minsan nape-pressure sila, kaya nila nagawa ito na para bagang pag hindi mo kinasuhan yan si Sir Jack, tatanggalin ka dyan. Baka ganun. Hindi ko sinasabing ganun. Posibleng allegedly ganun ang maaaring sinabi sa kanya. Kaya naman niya nagawang kailangan niya lang sumunod. Diba? Although, sabi ko nga, kung ganun ang sitwasyon, hindi naman po ata maganda yun, Sir Director, na ganun ang gagawin ninyo. Kasi, ang balita nga natin, sobra daw ang radar ng Malacanang sa Banateros. Kasi nga, alam ng Malacanang na si BP Sara Duterte nagtitiwala sa Banateros, sa SMNI, kaya naman tinarget. Alam naman natin, ng SMNI, tinarget na yung kanilang pinuno. So, kasi nangyari, akala nila si Pastor Kibuloy nagsasalita, 'di ba? Alam natin 'yan. Nung kinulong nila, akala nila hindi tutuloy ang SMNI at tutumba ang SMNI. Lalong lumakas. As a matter of fact, from Pastor Kibuloy, lagbunga pa siya. 7 ang binunga niya, ang Banateros. Mantakin mo, kinulong mo yung 7 ang binunga. Kasi nga, you cannot stop the truth. You cannot stop people. Even if you keep on killing people. I'm not saying they're killing, pero ganun yun eh. Kasi sa kasaysayan po, marami tayong mga bayaning namatay, pinatay. Pero hindi natigil ang revolusyon noon sa kasaysayan natin. Nagpatuloy. As a matter of fact, ginawang fuel nga yung mga bayani natin. Ibig sabihin, lalong lumakas ang loob ng mga Pilipino. You cannot stop ang tao. So, ganito ginawa. Nagbunga ng Banateros. At eto daw, sasampulan si Sir Jack. Tatakutin. Kasi sinampulan nila ako eh. Ang dami na nilang kinaso sa akin. Wala naman po silang napatunayan. Lahat po. Talo ho lahat. Kaya ngayon sinusunod yung iba. Si Boss Dada din, meron din, balita ko. Tapos si Sir Jack, eto na nga, sinisimulan na. Pero alam nyo mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, ang Banateros hindi po yan matatakot. We will stick on the truth. I keep on telling them, yung tinuturo sa akin ng tatay kong paulit-ulit. At yun ang ama ng Banateros. Aside from Pastor Kibuloy, ang aking ama, sinasabi niyang paulit-ulit. At nasa Biblia nasusulat. Stick with the truth, justice. Ipaglaban mo ang tao, nasa likod mo ang Diyos. Ipaglaban mo ang katotohanan, nasa likod mo ang Diyos. At pag nasa likod mo ang Diyos at kayo ang ginipit, Diyos ang gagawa ng paraan para sa inyo. Sabi nga, vengeance is mine, says the Lord. Importante yan na maunawaan natin. Bakit? Napatunayan ko yan.
Sa lahat ng dami ng kumaso sa akin, ang pinakamatindi si Saldico. Ang lupit. Yung kanyang kinuhang abogado na 4, kwento lang sa akin ng abogado ko to. Sabi, alam mo ba yung firm na, hindi ko na lang sasabihin ko ano yung law firm na yun. Yung firm na yan, ang acceptance fee niyan, 1 milyon. Bawat abogado. Doon sa kaso niya sa akin, 4 ang pinadala niya. Actually, 6. Yung dalawa parang umaalalay. 4 yung abogadong, so ibig sabihin, ganun ang ginastos niya. Ganun daw ako kahalaga. Sabi nga no abogado ko, tuwan-tuwa eh. Ako naman, kasi ako mag-isa lang yung abogado ko eh. Tapos yung kalaban, si Saldico, yung ano niya, 4. Kaya sabi ko, bakit 4 sila? Sabi nung abogado ko, matuwa ka. Ibig sabihin, 4 na milyon ka. Abay, talaga? Sana pinera na lang niya sa akin. Meron na. Sana nilagay niya sa maleta. Hindi, naintindihan niyo ibig sabihin. At the same time, na-dismiss nga po yung kaso na yun. Nakakatuwa. Sabi ko, we didn't live, hindi tayo nanira pa, hindi natin bumanat ng wala sa hulog, wala sa katotohanan, hindi natin siniraan si Saldico. Basta sinasabi lang natin ng totoo. And can you just imagine, yung issue na yun ay tungkol sa flood control. Everything turned around, di ba? Ibig sabihin, sino ngayon na napapahamak? Sino ngayon na hindi makauwi? Sino ngayon ang nagtatago? Di ba? Kasi nga, stick with the truth. Truth and justice will prevail, says the Lord. Yan ang matindi dyan eh. Kaya Sir Jack, huwag ka mag-alala. Basta doon ka lang sa totoo. Huwag ka magpe-fake news. Kasi sinabi naman niya, hindi naman niya sinabing totoo ito eh. Dinilit pa nga niya yung mga ibang portion eh. 'Di ba? Wala naman siya sinasabing totoo 'yun. Nagtatanong nga lang siya. Kaya nga dapat sa tingin ko this is all political para lang ipitin ng banateros. Pero mga kababayan, habang nandiyan kayo nanunood sa amin at naninindigan sa tama, tayo ay tatayo. At ipanalangin natin si NBI Director na although wala na siyang magagawa kasi kung nakasuhan na, wala naman na siyang say doon pag nandun na sa prosecutor. Pero ipanalangin natin ng mga prosecutor na hipuin sila ng Panginoon kasi alam mo, Diyos lang ang makakahipo ng puso ng tao. Yan lang ang makakapagbago ng isip ng tao. Diyos lang. Kahit ano pang pressure mo dyan, pag hindi yan ginising ng Panginoon, wala mangyayari dyan. Dalawa lang naman yan, gisingin ka o hindi ka pagisingin. Ano gusto mo? Hindi, totoo ito Lagi niyong tatandaan yan. Huwag niyong kakalimutan yan. Merong paraan ng Panginoon. Gisingin ka o patulugin ka. Mamili ka. Bahala na sa iyo, Lord. Di ba? Tayo, we wish na magising. Yun ang ating ipanalangin. Ma-wish na Kaya nga tulad nito, itong mga sundalo na ito, kasi may relationship ito eh. Itong kinikwento ko sa inyo, it's not all about Sir Jack. Ito may relationship. Kita natin, kaliwat kanan, si Libiste, nung naglabas siya, di ba? Talagang hinanap ng gobyerno maikakaso doon sa kanya negosyo. Wala. Malinis yung tao. Di tablado. Kay Barsaga, yung si Kiko, di ba? Ano ginawa? Tinanggal siya. Sinuspend siya. Sinuspend siya. At talagang gusto nang tanggalin siya sa kamera. Para masampulan. Alam mo yun, hindi naman, it's not about him. That kind of sanction, nagpapahiwatig sa ibang congressman. Subukan ninyong magsalita. Subukan ninyong umamin sa mga katarantaduhan natin. Tanggal kayo. Alam mo, yung ganyang klaseng paraan, ginagawa na yan, high school pa lang tayo. Tama, mali. Pag ikaw, nagsumbong, teacher, nagkopyahan yung kaklase ko. Anong gagawin doon sa tao nagsumbong? Ibubuli, babaligtarin, sasampulan. Alam ko yan eh. Dati akong bully. Sa eskwela ko, talagang tarantado ko noon. Ako, aminado naman ako eh. Kung hindi tayo ginising ng Panginoon, buti naman nagising. Hindi tayo, ganyan tayo noon eh. Pag meron nagsumbong sa akin, kasi hindi po ako nag-aaral talaga noon eh. Yung libro ko, alam mo yung kamay ko? Walang kwenta yan. Mas magaling ang paa ko. Bakit? Yung libro kaya kong buksan at basahin gamit ang paa ko eh. Habang nag-i-exam, binubuksan ko yun. Hinahanap ko yung sagot sa libro. Buti nga ngayon digital na eh. Ayun, nasa libro, nasa baba. Ginaganong-ganong ko ng paa ko. Kayang-kaya ko. At alam mo, pag may nagsumbong, ayari, bugbog sa akin yun. Sampa lang abot sa akin. Bubulihin ko yung araw-araw.
Ganun talaga eh. Ganyan na nangyari kay Kiko Barsaga. Binuli nila dyan sa kamera kasi nagsalita. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang halong